We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, mga sis! Good morning! Ito, umpisa ako kagad ng tanong sa'yo. Okay, shoot. May plano ka bang magpolitika? Jelly. Tumakbo. Politika? Ayoko. Bakit? Ayoko kasi mahirap pumasok sa isang bagay na wala kang alam. Di ba? Kailangan maging honest ka. Admit na natin, wala akong alam sa politika. Okay? So, ayokong makialam. Ayokong maging part ng isang bagay na hindi ko kakayanin. Yun lang yun. Di ba? Tama. Dapat sure ka parati sa lahat ng ginagawa mo. Pero itong mga guests natin today, sila mukhang Kaya nila. kaya nila. At Kaya meron nila. sila talagang kagustuhang maglingkod sa ating mga kababayan. Kaya po naman, kahit na sila po ay mga artista na, naisip po nila na maglingkod, maging public servants. Yan po ang aalamin namin kung anong buhay nila ngayon na public servant na sila. Pero aside from that, syempre, itong mga artistang to, meron din naman sila mga kanya-kanyang mga pamilya. So, aalamin natin, paano nga ba nila na ipaprioritize ang buhay nila? Alin ba ang nauuna? Alin ba mas naasikaso? Yung pamilya nga ba o yung pagkapolitiko nila? Ano ba nila na pagtatagpi-tagpi ang kanilang buhay? Buhay politika, buhay artista, at may pamilya pa. Yan po ang aalamin natin ngayong araw na ito. At hindi kami mamumulitika dito sa SIS! Sa lahat ng mga kabatchler, siya lang ang medyo naiba ang tinahak na ruta. Kung si Rufa chose to invade Hollywood, Carmina, pinili niya na mag-quiet family life. Ang bisita ko ngayon ay piniling magsilbi bilang konsehala ng 2nd District ng Quezon City. Kung saan po naka-announce sis house dito kami sa 2nd District. At sinumpa niya syempre na maging kaibigan ko for life. The Sis House welcomes Aiko Melendez. Hello, good morning, Mario. Good morning! Hindi ako sanay sa ganito, ha? Dahil parang hindi natin ginagawa ito sa totoong buhay. Usually kumakain tayo. Yes. Diba? Eto, unang tanong. Huwag ka naman magugulat sa mga tanong. Kasi Okay. sumagot ka na lang parang wala akong alam. O, sige. Siguro, eto, ang isang setback sa pagiging artista, syempre, yung may mga intriga, may mga lumalabas na hindi mo naman makontrol, hindi mo malaman kung saan pinulot. Sa tanang buhay ng karir mo. Parang hindi mo alam, Oo, diba? diba? Sakit dyan. Ano yung mga lumabas na issue about yun na parang sana hindi na lang nakakahiya or hindi naman totoo, sana hindi na lang lumabas, nakakahiya sa mga nasasangkot. Ano yung mga ganong issue sa'yo? Siguro, Mari, lately na lang yung kay Mayor Belmonte. Kasi parang that's one issue na talagang it's far out eh. Parang wala na ba kayo masulat? Wala na. Parang mag-research yung mga kayo ng iba, yung medyo may basis. Nakakaya sa pamilya nila eh. Nakakahiya talaga. Actually, no? Oo, di ba parang, kasi si Mayor Belmonte is one person that I truly admire and respect. So, parang sana tigilan na nila. Ayan. Ito, bilang kaibigan mo. Yeah. Na wala gusto kang kitang choice. Oo nga. Gusto kong, eto, bigyan mo ko ng advice for once. Okay. Let's just turn the tables. Ano yung masasabi mo na dapat pagkaingat-ingatan ko para hindi masira yung relasyon namin ng asawa ko? Siguro yung kung ano yung nararamdaman mo at that moment in time, sabihin mo. Huwag mong palalain yung sitwasyon na talagang hahayaan mo mangyari yon. Kung sa tingin mo may magagawa ka pa something about it, do that.
talagang do it at that very moment. Huwag mong hahayaang tumuloy-tuloy. Oo, Kung meron kang tuloy-tuloy. nakikitang mali, Oo, yan doon ba na ang ginawa pag-usapan mo? niya. In a way, yes. In a way, oo. Kasi parang, nung maliit pa, medyo nung mareremedyohan pa, parang sabi ko, maliit lang naman, wag na natin, hayaan na lang natin, Hayaan, di ba? Parang, hayaan. wag natin aksayan Aksayahan ng muna ng panahon, di ba? panahon, wala namang ano. Biglang lumaki ng lumaki. Nung lumaki na, medyo, ang laki na pala ng problema. Patay, paano? Oo. Ano nang gagawin natin? Ang laki na eh. So, yun. Ngayon, syempre, lumalaki na si Andre. Marami na siya na-discover. Marami na siya nalalaman. Ano yung isang pagkakataon na sisisihin mo sarili mo ng todo-todo kapag nangyari yun at saka wala ka? Nangyari Siguro, tapos wala ka. pag yung na-hospital siya, na grabe talaga yung sakit niya, and then at that very moment, kailangan ako. Of course, I am the mother, but I am working at that time. Siguro, sisisihin ko yung sarili ko na I should have been there. Or something, or aside from something happening, ano kaya yung sa pagiging pagkatao niya, yung sa mga milestones na tatahakin niya sa buhay, ano kaya yung parang something that you would, kailangan na ituro ko sa kanya ito, kung hindi, sana hindi na lang ako yung naging mom niya. Parang ipagsisisihan mo forever. Siguro pag kami, Yung naituro mo sa kanya. siguro if there's one values na I'd like to instill kay Andre, is siguro wag siyang tatapak ng karapatan ng ibang tao. Yung wag siyang mga agrabyado ng ibang tao. Kasi ako, in as much as gusto ko yung mga narating ko ngayon, narating ko yon dahil through hard work, pero wala akong inagrabyadong tao. Yun. Anyway, eto, so granting na if ever na, syempre, we do not wish this to happen, but if ever na kayo ni Jom, hindi na talaga po pwede, and let's say, hanap na siya ng iba, makahanap siya ng iba, ano yung quality ng taong yon, ng ibang taong yon, ng ibang babaeng yon na makakapagpasaya kay Jom habang buhay? Sa tingin mo, yung parang, dapat ikaw, kung gusto mong maging masaya si Jom Marie, eto, dapat may trait kang ganyan. Wala kasi nag-iisa lang ako sa mundo. Hindi kayang nakakainis. pantayan ng kahit sinong babae. Ito pa talagang kaya sagot mo. Kape. Wala. Ako lang ang meron nun, Mare. Di ba kayo nga sa ating pagbabarkadahan? Ako lang talaga ang unique, di ba? Ikaw talaga, siya lang po talaga. Parang ganito eh. Ganyan ang pagkatao. Kaya siya na-award. Oo. Pero yung freedom na naibibigay sa isang babaeng natali sa isang relasyon, tapos dumarating sa puntong kailangan maghiwalay. Katulad mo, and a lot of women now, no? Hindi mo, syempre, basta makakalimutan yung pinagsamaan, yung dami ng, yung iyak, Oo naman. yung saya, yung gulo, lahat. Syempre, sa dami na ginagawa mo ngayon bilang counselor na ngayon ng 2nd District, ng Quezon City, at single parent ka pa, dumarating ba yung point na sa gabi or sa parang, sana nandito ngayon si Jom para hindi naman mahirap or something. Oh, yes. Merong mga gabi talaga na parang yung may maganda nangyari sa'yo but you couldn't share it with anyone else but your husband. Kasi of course, your friends would be really very, very happy supportive with whatever accomplishments you have. But it's still different when you share it with your husband eh. So minsan pag may nangyari, kunyari may nagawa akong maganda, nami-miss ko siya kasi hindi ko ma-share sa kanya. Yun. Ngayon, syempre, unti-unti nagkakaroon ka na ng mga achievements bilang counselor. How long has it been? 3 months. 3 months. O, syempre, meron ka na mga nagagawa. Tsaka natututo. So, parang, you're really moving on with your career as a public servant. Naniniwala ka ba sa sinasabi nila, pag successful ka daw sa career mo, wawa naman ang love life mo? Hindi, kasi pinrove mo naman, hindi eh. Ikaw, successful ka sa family mo, tapos successful ka sa career mo naman. So, siguro talaga panapanahon lang. Siguro now, siguro binigay ng Diyos sa akin itong problema na to para siguro yung problema ko sa asawa ko, ituon ko muna sa ibang bagay. But I know time will come that, na hopefully, kung ano man ang plano ng Diyos sa akin, kung maayos man yung sa amin ni Jom Marie, better, di ba? Kung hindi naman, I know that's God's will. Nakausap namin dati si Jom and I asked him about
you dating or him dating. Sabi niya, he does go out, pero group dates, hindi talaga dating. At sa kanya naman, payag naman siya kung makikipag-date ka, okay lang naman sa kanya. Ikaw ba, payag ka nang makipag-date sa iba? Kahit gusto ko, wala akong oras ngayon eh. And siguro ako, ang personal choice ko ngayon is wag muna. Kasi baka it's gonna be unfair naman do sa whoever I date right now na parang hindi ko pa nga natatapos yung problema ko. Parang I don't think dating is a solution. Ewan ko, si Jomari syempre lalaki, diba? Lalaki naman, gwapo naman yung asawa ko, diba? And sa kanya yun, okay, opinion na yan, diba? Sa tingin mo, yung susunod na darating na lalaki sa buhay mo, magiging parang si Jomari din? Hindi ko alam. Parang Jomari-like, yung qualities ni Jo, yung mga ganyan. Siguro mga Jomari Chan. Yan, di ba? Parang may iba naman. Para okay naman, di ba? Very Diba? Parang may iba naman. Ewan ko. Hindi ko talaga alam. I'll just cross the bridge when I get there. Siguro, meron siguro ako syempre mga hinahanap right now na parang sa qualities ni Jom. Kasi mabait na tao naman si Jom eh. It's just that along the way, medyo meron kami mga hindi na pagkasunduan. Eto, tanong ko sa'yo. Nagsiselos ka pa rin ba kapag meron ka naririnig ng mga kung ano-ano tungkol kay Jom? Parang wala. Nakakatawa ako. Hindi mo alam. Di ba? Pero hindi nila alam. Siguro minsan, syempre naman, hypocrite naman na. Diba? Alam mo na sabihin mo parang hindi. Wala akong nararamdaman. Minsan, oo. Pero pagka yung, parang yung paulit-ulit na, parang nasanay na ako, sige, okay, fine. Nasasawa ka na din. Diba? Nakakasawa eh, pag everyday of your life, alam mo ba, ganito, parang, okay, stop Si na. Jom ba, pag merong nagsiselos ba siya sa'yo? Pagka merong, Merong lumalabas na basta ko. I mean, at this point in time, syempre dati siguro nagsiselos yan. Pero ngayon, nakakaramdam ka pa ba na medyo nagsiselos yan? Kasi alam ko nag-uusap pa kayong dalawa paminsan-minsan, or actually often. siguro, hindi, kasi si Jomari ever since hindi yan talaga showy eh. Kung ano yung nararamdaman niya medyo, tapos sinasabi niya sa ibang tao eh. Hindi ko talaga alam. Ha? Hindi mo alam? Hindi ko alam eh. Hindi kasi niya pinapakita sa akin pag ganun yun eh. Even nung magkasama pa kami, pag nagsiselos sa isang bagay, dededmahin lang ako niyan. Pero hindi niya sasabihin, nagsiselos ako, ganun. Hindi siya yung Sa bagay, alam mo, ganyan naman talaga mga lalaki. Hindi talaga sila nagsasabi na nagsiselos sila outright. Ayan, thank you, Aiko. Thank you, Mare. Thank you sa makeup mo sa akin. Oh, siya nag-makeup sa akin, tsaka si Bambi. Thank you. Yes! Magbabalik pa po, sis. Meron na tatawag sa'yo, oy, konsihal. Medyo hindi pa... Masyadong parang hindi pa masyado. hindi pa pumapasok, hindi pa nagre-rehistro. Nung nasa showbiz ako noon, di ba, yung mga chismis, I just let it die a natural. We're back! Ngayon naman po, ang kasama natin, pareho po silang konsehal at pareho sila naglilingkod sa bayan ng Manila. First, we have from the 5th District of Manila, Robert Ortega. At ngayon naman po, from the 1st District of Tondo, Manila, Isko Moreno. Ay, how respectable! Grabe! Kunwari lang yan, kunwari lang. Kunwari lang Kasi yun. ninenervyos lang kami. Paano ba kayo nire-nervous, no? Ay, sige na nga. Diba, sige, mga artista kasi kayo nag-start. Although, ikaw, galing ka sa pamilya ng mga politiko. Diba? Totoo ba? Di ba cliché na yung pagkasinabi mo, bakit ka ba pumapasok sa politika? Parang lahat na lang sinasabi kasi gusto kong maglingkod sa bayan. Wala na ba ibang dahilan? Di ba? Sana may iba namang masabi. Bakit nga ba kayo pumapasok sa politika? Well, kagaya ko, talagang wala namang ibang dahilan kundi talagang makapaglingkod eh, hindi ba? Among other things. Wala talaga akong maisip na ibang rason kundi talaga makapaglingkod. And aside from that, many may not know it, but I come from a family of politicians. Exactly. Diba? We have been in public service since 1901. So very deep. Wow! Very deep in our roots yung public service. Pagka-politiko. Yeah. Diba? This is your first term, no? No, it's my second term. Second term. Yeah. Ikaw naman, Isko, second term mo na rito, di ba? Second term. So what was your reason? Ikaw, ano naman ang rason mo? Well, sa amin naman, although ako lang yung isang anak, tapos wala namang background with Oo. politics. But the thing is, yung one way of encouraging yung mga kababata ko, alam mo na kung saan ako nanggaling, yung mga kapitbahay ko dati na nawala na o
nabisyo na. Yung bang ma-encourage ko sila na tayo, kahit mahirap lang tayo, kahit ito lang yung buhay natin, kumbaga may pag-asa tayo. Basta Pursige. pagpursige, sumikap sa Diyos, manalangin, tapos yung disiplina sa sarili, yung bang tamang way ang dapat na tinatahak natin, imbis na nag-aaral tayo, o nagsusumikip tayo sa buhay, kaysa nung bibisyo ka, Na walang pupuntahan. mamemerwisyo ka ng tao. So parang hope sa kanila na yes, si Scott kasi yung tunay kong palayaw. Si Scott dati lang nandito yan, standby lang dito sa kanto yan. Bakit ngayon pwede pala sa atin mangyari yun? Exactly. How was your first day in office? Kumusta yung first day niyo? First day. So, which means maybe not this term. Nung palang unang term, kumusta naman ang first day of office mo, Isko? Well, Nervyos. Nervyos. Kasi meron natatawag sa'yo, "Oy, konsehal." Medyo hindi pa... Masyadong parang hindi pa masyado. hindi pa pumapasok, hindi pa nagre-rehistro. Plus, nangangapa. Totally honestly, nangangapa. Dahil kasi, hindi naman natin alam lahat kaagad yung trabaho. Kaya yung parang sa akin, ang naging training ground ko, yung pagkapanalo ko kaagad, yung naging training ground ko, yung mismong trabaho na. Kumbaga sa parang eto na, andito na ako. Learn as you go ka. Yun, parang ganon. So, andyan yung maraming tao sa opisina. Yung typical day namin is yung parang may pila sa opisina, parang may sine. Parang ganon. Kusyal, may problema po kung ganito. Kusyal, kailangan namin ng ganito. Ganyan. Ikaw, kumbaga sa kahit papano, you know how this thing goes Na-experience mo na yan So, how was your first day in office? Well, like any other neophyte, syempre nung first day, ninenervyos ako, nangangapa, nag-o-observe lang ako. Pero as soon as nalaman ko na paano yung paisikot-sikot, edi syempre medyo nagtrabaho na rin tayo. Pero I have to admit, nung first month ko, talagang hindi naman ako unproductive, pero yung nag-hold back pa ako dahil may fear ako baka mamaya mali yung ginagawa ko, o baka mamaya hindi nila magustuhan. Pero as yung habang tumatagal, nalaman ko rin kung paano gawin sa tamang paraan. Did everybody in your family agree na pumasok ka sa politika? O syempre may mga konting nagdi-discourage? No. Lahat naman sila, hindi naman ako discourage, pero sinabi nila sa akin na kung papasok ako sa politika, hindi pwedeng papasok ako ng half-hearted lang. Kailangan, gusto ko talaga, buong loob ko. Alam mo naman ako, kahit bata pa ako, nakakasama ako sa kanila. So talagang sabi ko, gusto ko someday, in my own capacity, makapagsilbi. Liit mo, pakikita na kita, di ba? Sus! Paano naman ang pressures? Kasi sabi nga nila, kung ang pressure daw ng show business, grabe na. Sa politika daw, doble, minsan doble, triple pa. Kasi parang, at least dito nga daw sa showbiz, puro showbiz issues. Diba? Pero pagdating daw sa politika, lahat, pati yung issue ng pamilya mo, talagang nakakalikot at nakakalkal. So, paano nyo hinahandle yung pressure na yun? I'm sure, iba rin ang pressure sa'yo. Sa'yo, iba ang pressure, sa'yo, iba. Ano naman, wag mo lang iibahin yung parang showbiz din, no? Like, for example, sa showbiz, pag may intriga, pasok dito, labas dito, medyo seryoso lang sa politika. Siyempre. Medyo seryoso lang. And you have to do something about the issue. Kung ano man yung pinupukol sa'yo. So, kailangan nasasagot mo na talagang marahil hindi totoo yung binibintang sa'yo. O marahil totoo naman pero may dahilan ka. So, maraming pagpapaliwanag. Mas seryosong bagay. Pero halos pareho din. Yung dami ng intriga sa industriya, ganun din sa politika. Halos everyday, hindi ka mawala ng intriga. Kaya lang, itong bagay dito, bukod sa dami ng responsibilidad mo within your district and within the city, ganun din kadami yung pwedeng i-issue sa'yo. Parang, I should say, dirtiest game to yung politics. Diba? And you still want to enter politics? Of course. Sabagay. Exciting? Ayoko ng ganyan excitement. May mga tao ba o kasama sa politika na hindi na nakakasundo? I'm sure meron yan because either hindi kayo pareho ng opinion sa ganitong
system, By ganito. principle. Something, by principle. Oh, exactly. Oo. Most of the time, especially during the debate, sa session. debate? Oh, may Okay. session eh. Meron kaming session, Tuesday and Thursday. Nagkikita kayo? Kahit na magkaiba kayo ng Nagmi-meet kami, district, oh. nagkikita kayo? The 36 councilors plus 2 and the vice yung mayor, plus two? the SK Federation Okay. and the barangays, Liga yung pres- liga president, ng yeah. barangay. Then the vice mayor as our presiding officer. So nagdidebate diyan ay ginagawa. Limbawa, a good example is the budget, yung pagpopondo sa mga proyekto ng administrasyon para sa syudad, no? Minsan, darating ang point na kahit na magkaibigan kayo, Nag-aaway kayo? hindi naman away na nag-aaway, literal. Pero magtatalo kayo sa isang bagay na iba kasi yung gusto mo, iba naman yung gusto ko. Sa tingin ko, maganda yung pinaniniwalaan ko, maganda rin yung sa tingin mo yung sa'yo. So, minsan nagkakasigawan kayo? Yeah, sigawan or debate, talagang umatikabong debate. Kasi emotional din pala yan. But in the end, as a colleague, Pagtapos, kunwari, paglabas nyo na ng kwarto, wala. shake hands, Wala hindi yun. yan. Oh, kasi everyday magkasama din kami. Hindi nyo ba naisip yan? Na parang, ito ba talaga ang gusto kong gawin? Pag nag-aartista ako, di ba dumarating lang ako sa set, Nakaupo. magtitaping lang ako, magsushooting lang ako, bibigyan lang ako ng lines. Ito, practically, pag didebatehan nyo ang law, what Batas, should be law, put up, batas, law, budget, projects, buhay ng mga everything. tao yan Buhay ng eh. mga tao. Di ba? Who are depending on you. Depending on us, exactly. Yeah. Bilang public servants. Kagaya ko naman, I'd rather take the responsibility na meron umaasa sa akin, yung meron ako pinapatakbong city, gano'n. Kasi yung nasa bahay lang ako, medyo passive ako, naghihintay lang ako. Sa shooting, di ba, naghihintay lang tayo. Tulog, relax. Medyo ano lang ako ng konti, parang gusto ko ng konting action, di ba? Marami naman akong taong tumutulong sa akin, pinasok ko na rin, di ba? Among other things, it's in the blood. It's in the blood, yeah. Well, ano lang, masaya. Dahil ang isa lang masarap dito, ang totoo, ang isang masarap dito yung may sasalubong sa'yo minsan, hindi pala hihingi ng tulong, kundi magpapasalamat sa'yo. Dahil natulungan mo sila. Babati in a lang, way. ha? Babati lang. Tulungan mo sila. Sabi ko, Sial, thank you po. Ganyan. Dahil, bakit po? Tulungan niyo po ako, ganyan. Ganyan po ba yun? Yun lang talaga ang pwede mong maiuwi sa bahay. Yung Pag-uwi mo sa pagpapasalamat bahay, na yun. Alam mo, kanina may sumalubong sa akin, nagpapasalamat. Natulungan ko daw siya sa ganitong pamamaraan. Fulfillment. Yung fulfillment. Up next, hot issue pag-uusapan sa pagbabalik ng sis. I think kailangan maglabas sila ng bakal na kamay para kung meron mang future na na terrorist, medyo ma-discourage, di ba? Inaral ko yung trabaho ko, responsibilidad ko sa session hall, sa council, then yung pwede kong ibigay pang serbisyo sa kanila. Pagbabalik ng sis, syempre kasama pa rin natin silang dalawang counselor ng Manila. Ngayon, ang dami-daming nangyayari sa ating, hindi lang nga bansa, nangyayari sa mundo natin ngayon. Di ba, like war, syempre sa politika, dito sa Pilipinas, dito sa, di ba, ang daming nangyayari. Anong masasabi nyo? Like, let's say, yung war ngayon na nangyayari sa Afghanistan because of the World Trade Center bombing. Well, syempre, alam mo, Amerika, napakataas ng pride ng bansang yan, di ba? And somebody has to pay. Siguro talagang... So you are for what they're doing? Well, I'm not saying na I'm for yung war because in a war, nobody's a victor, diba? No winners in a war. Diba? Pero I think kailangan maglabas sila ng bakal na kamay para kung meron mang future na na terrorist, medyo ma-discourage, di ba? So I think they have to nuke siguro a couple of cities pero they should be careful na hindi nila madama yung mga inosenteng mga tao. Yeah. Isko. Well, nagulat lang ako sa unity ng buong mundo with terrorism per se. Because it can happen to any country, Exactly, not just the US. exactly. Lalo na tayo, aminin man natin hindi, napakalayo natin sa teknolohiya na pwede natin masugpo yung mga ganung bagay. Easily, mangyayari sa Manila. We have the oil depot. Biggest oil depot in Metro Manila. Baka nga wala pa sa Metro Manila eh. Okay, if you were in the shoes of
Okay. Panfilo Lacson. How will you handle kung ano man yung mga binabato sa kanya, yung mga nangyayari sa kanya ngayon? Naku, mahirap yung tanong na yan. Dahil yung binabato kay Senator Ping Lacson, ano? no joke. Well, kagaya nga ng sinasabi ko, always in any interview, you have to stand by the truth, di ba? Ayun lang ang weapon mo eh. Because di ba sabi nila, the truth will set you free. As long as yung mga statement na binibigay mo, all based on facts, I don't think na meron siya dapat ikatakot. So kung ako si Senator Lacson, ang gagawin ko na lang, I'll just stand by the truth and yung justice ang yung makukuha niya, di ba? Doon na siya mag-rely. Yeah, oo. Huwag siya mag-iimbento. Kung ikaw si Mike Arroyo, yung tungkol sa scandal, anong PCSO? Aba, kung wala ka talagang kasalanan, you let the Congress or the Senate na imbestigahan ka. Di ba? Kasi as a first gentleman, kumbaga, may ano ka sa public eh. You owe them, may responsibility exactly, ka. Parang ganon. So, pakikita mo sa kanila na ikay isang matinong tao at kagalang-galang ka ay kay talagang asawa ng isang pangulo. Ikaw mismo magpapa-investigate. Ako mismo, pupunta ako sa Senate, sa Congress, imbestigahan niyo po ako. Meron pong pinupukol sa aking issue na ako raw po'y gumawa ng ganito. Wala akong kinalaman. Imbestigahan niyo ako. Ikaw naman, kagaya ng problema ng distritong sinasakupan mo. Sa amin, maraming problema, hindi lang siguro sa district ko. Siguro yung pabahay, talagang problema sa buong mundo, hindi lamang sa Manila or Quezon City for that matter. Tapos pangalawa yung kalusugan. Diba? Kaya sa pakikipagpulong namin sa yung aming mahal na alkalde, si Mayor Lito Atienza, Number one on the agenda yeah, is... na-point out namin sa kanya mga problema na pagkasunduan namin. Kaya sa tulong po niya at sa tulong din po ng Konseho ng Manila, marami po kami napaayos sa mga health centers namin. Marami po kami nabigyan ng mga lupa ng mga mahihirap. At marami pa kami mga ibang mga bagay sana na balak ayusin. Pero syempre, humihingi kami ng tulong sa aming mga nasasakupan na hindi po namin kaya ito kung wala pong tulong nyo. Kaya sana po, supportahan niyo po yung aming administrasyon. Okay, bilang young politicians, what do you think, may mga bagay bang hindi nyo pwedeng gawin? Kasi bukod sa politician kayo, artista pa rin kayo. You're still known as artistas. Tapos, syempre mga bata pa rin kayo, nag-enjoy pa rin kayo sa buhay nyo. Ano ang pwede? In other words, conduct. Conduct, yeah. Diba? Anong pwede at hindi nyo pwedeng gawin? Di ba kayo pwedeng gumimik sa ganito? Yung gano'n. O pag gumigimik kayo sa Manila lang, wala na kayo bang pwedeng puntahan kundi sa Manila lang. Pwede ka pa rin mag-enjoy ng free time mo kung meron ka pang limitasyon may available ka pang time, no? But the thing is, may certain parameters na unlike nung dati. Set by because you are a counselor and you are a politician or a Exactly. public servant or because you set it... Model din kami. Modelo. Kasi Kailangan... parang ang tao naka-ano lahat sa'yo nakatingin In other words, you are playing your roles well. Yeah, of Exactly. course, yeah. Dapat naman ganon. Lahat naman, naman. Not only the councilors, but the congressman, the vice mayor, all the public servant. Dapat naman, nowadays, I hope, nowadays, You have dapat to- naman na ganon. In a positive note, anong kagandahan ng ginagawa nyo? Because I think you have to love your job for you to be able to do that well. Pag-deliver ka. Oo, para makapag-deliver ka, Hindi, di ba? siguro- Para yung tagalan mo nga rin yung ginagawa nyo, di Hindi ba? siguro ang pinakamaganda na lang doon, talagang isa lang I think ang pinakamaganda sa pagiging politiko, yung walang sasarap parang sa pakiramdam ng nakatulong ka. At pag nakatulong ka, kagaya sabi ni Isko, isang araw makakasalubong mo, magpapasalamat, sasabihin sa'yo, Conchel, natulungan mo po ako sa ganitong paraan, kahit hindi ko na po maalala. Siguro yun ang pinakamasarap, yung fulfillment na nakatulong ka, na nung nag-aartista po ako, nakakapag-entertain ako ng tao, di ba? Public service yun. Pero ito, meron po kaming napagkukunan ng pondo, meron kami nabibigay ng mga bagay na kailangan nila. This is an outreach eh. Exactly. Outreach, tapos very direct yung service namin sa tao. So, I think wala nang tatalo pa sa feeling ng nakatulong ka ng kapwa mo. Tatakbo pa ba kayo for a higher office? Alam niyo yung ganyang bagay, lagi yan may nagtatanong ng ganyan. Pero alam mo, lahat naman, lalating ko, lahat ng public servant. I suppose. O, Yeah. pagka mangyari, gusto ka talaga ng tao,
abay, tinakbo mo kunsel ulit, tas kunsel ulit, nanalo ka na nanalo. Tapos umakyat ka dahil wala na, may provision sa batas na hanggang ganito ka lang at a certain position. So, pag you natapos ka na dyan, you have to go up. or How stay. up ang gusto nyo? Well, sa akin, no, personally, Oh, because the highest, let's say, the highest would be the president. Basta ako, hanggat gusto ng taong, kung nakikita nilang nakatutulong ako sa kanila, kung nakikita nila nakapagsiservisyo ako ng matino, binabalik nila ako doon sa posisyon o inilalagay pa nila ako sa ibang posisyon hanggang tumanda siguro ako. Gusto ko tong trabahong to. How Well, high? Well, syempre, hindi naman ako ipokrito, diba? Hindi ko naman i-deny na may balak din akong tumakbo sa mas mataas na pwesto. Pero as of the moment, if I'm more effective as a counselor, then counselor na muna ako, di ba? Until you can. Yeah, I think titingnan ko na muna yung playing field ko sa local level muna. Tapos kapag nag-succeed ako sa lahat ng yon, di maybe pwede tayo mag-try ng national. No, syempre, lahat ng bagay kailangan Yeah, you pag-isipan have to at start pagplanuhan. somewhere, di ba? Thank you so much. Alam nyo ho, para maging isang politiko, as young as they are, you have to love what you're doing at saka siguro kailangan talagang handa ka. May mga taong magagawa yan at may mga taong hindi talaga para dyan. Pero pag hindi kayo para dyan, huwag pilitin. Thank you very much. Thank you. Magbabalik po po ang sis. Pag wala kang gagawin, ito relax. Ito hindi. After ng work mo, non-stop yan. Basta whole week, kailangan active ka. Kung ano yung pwede mong gawin para sa lugar niyo. Mas na-intriga ako sa politika kasi nung ako'y artista naman, ayokong ang role ko nun sumikat ako because of controversy. We're back at kasama pa po natin sa sis today, ang counselor ng Upper Antipolo, Tony Alarcoy. And of course, kasama pa rin po natin ang Mayor naman po ng Caloocan, Mayor Ray Malonzo. Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Morning, welcome to sis. Thank you. Ikaw, Jess, unahin ko na, bago ka pa lang pala na konsehal, Yes, no? This is your first term. First term, first time. First timer. So, paano? Siyempre, ano lang ba na kayo? 2 months? Since July. Since July? So, more than 2 months. So, paano ka nag-adjust nung mga unang araw, mga unang buwan na iba Ibang-iba ito sa Iba, ginagawa natin. Action, acting. Diba? After pahinga na, Tapos pagkatapos ng pagkatapos, rest ka na. Ano na ang next? Ganun ka lang. No? Ito wala. Malaking adjustment siyempre, no? Pero siyempre, kung talagang sincere ka sa gusto mong gawin ngayon, like nasa politika tayo, lahat gagawin mo. Yung mga taong lumalapit sa'yo, ibang klaseng tao yan na nangangailangan ng tulong. So kahit pa paano, gagawin mo ng paraan na matulungan. So, tsaka yung service mo sa kanila, sa mga tao, hindi pwedeng during office hours, kahit gabi, kahit madaling araw, pag kinailangan ka sa mga lugar, you have to, kailangan magpakita ka or tulungan mo kung anong pwede mo iturong sa kanila. So, kayo ay public servant 24 hours a day. Hindi para On call. Para silang doktor. Para kayong Oo, doktor. Alam mo, akala ng iba itong politika ay madali. Ganun kadali. Ito yung mas mahirap, sabi ko nga sa inyo. Kami, pag kailangan ng tao, walang 8 hours a day sa amin hindi katulad ng mga regular employees na papasok lang na alas 8 ng umaga, Pagdating na alas 5, uwi na. Kami, Full time. hindi. Andun kami, pagkakailangan, pag may bagyo, ngayon, itong Pag may problema namin sa emergency. Metro Manila, basura, kinakailangang hanapan mo ng paraan kung paano Wow, i-dispose yan. Kayo, Mayor, very controversial kayo tuwing election. Correct. Diba in the last election, parang may gulo na namang nangyari. Ano po ba? Well, alam mo kasi ang dito sa Caloocan, ito ang talagang highly politicized city. Siguro dahil na itong mga nakalaban ko rito pamilya, matagal na sila dyan. For more than 4 decades, nandyan sila. At hindi nila siguro rin matanggap nung una na isang ordinaryong artista lang ang tatalo sa kanila riyan. Anyway, ito naman nakaraang mga elections, expected na natin na magkakaroon ng kaguluhan. Pero I will admit, itong nangyari nitong huli, pambihira yung ginawang strategy laban sa amin. Dahil yung lahat ng taong bayan nagulat na nagkaroon ng kaguluhan ng araw ng eleksyon. Pati kami, napatangan na lang kami, hindi namin alam nung gagawin namin nung una In fact, I was the one sana na magpapatawag ng failure of elections.
pero naunahan tayo, okay na rin. At least natapos yung problema. Bakit po champion team ang tawag sa grupo niyo? Kasi kinakailangan kasi Winner talaga. Yan, winner. Kinakailangan kasi itong grupo namin ay parang kami yung reigning champion. So whoever na hindi namin kasama, contender ang dating. Kaya kalaban namin lahat yun. Kami naman, solid kami sa laban. Paano ang reaction niyo po yung sa perception ng tao na kaya kayo nanalo kasi Artista sikat kayo, kilala kayo. Hindi natin madidinayan. Tayong mga artista, syempre, May malaking clout na tulong tayo sa atin. sa pala. Oo, malaking factor yung sikat tayo. Pero katulad ko, ayaw ko namang ipakita na kaya lang ako nanalo dahil sa artista lang ako. Kung hindi, gusto ko ipakita na ang mga artista meron din namang brains. Hindi naman lahat ay puro na lang laging nadyadyar yung may problema sa droga, may problema sa ganito. Hindi lahat yan. Inaangat natin ang pangalan ng mga artista. Ito, Jess, paano mo maihahambing ang politika sa showbiz? Ang trabaho mo ngayon, yung ginagawa mo. Paano may ambing? Halos magkapareho rin. No? Dahil siyempre, you meet a lot of people, you attend to different kinds of invitations. Pero, like tayo, pag pili pa showbiz, di ba? Attend ka ng invitation, meron kang ano dyan. May talent fee. Honorarium. Dito, kahit sino mag-invite sa'yo, lalo lugar mo. Ikaw magbibigay ng honorarium. Ikaw magbibigyan ng tulong. Talagang natural yun eh. Yun ang kaibahan nun. Pero siyempre, no regret. Dahil pinasok mo to, handa ka sa lahat. At yun namang sa showbiz, siyempre, yung after nga nung pinag-usapan natin sa trabaho, pag wala ka nang gagawin, you can relax. Ito hindi eh. After nung work mo, non-stop yan. Basta whole week, kailangan active ka. Kung ano yung pwede mong gawin para sa lugar nyo. Alam mo talaga yung mga artista, usually pagka baguhan ka sa paglilingkod, ako talagang matatawag akong politiko, no? Hanggat maaari. Dahil sabi nga ni Nikita Khrushchev, politicians are the same all over. They promise to build bridges even when there are no rivers. Kaya para bang puro pangako. Anyway, ang politika at saka pag-aartista ay halos pareho. We deal with people. Except tayo, we base our jobs as movie actors, movie actresses, ay based dun sa script natin, based dun sa Storya. o gano'n, kung ano yung sikat ngayon, kung ano yung in ngayon, dun tayo lahat sumusunod. Unlike sa politics o sa public service, we based on laws. Yes. Whatever is right, whatever is lawful, yun ang dapat naming gawin. Oo, konting mali, pwede may kaso ka kagad. Pwede kang makalaboso. Lahat nakapantay. Lahat nakapantay sa'yo. Mayor Malonzo, kayo, ang tagal nyo na rin, ang tagal nyo kasing nag-artista din. Sa tingin nyo, saan kayo mas naintriga? Sa politika o sa pag-aartista? Mas naintriga ako sa politika kasi nung ako'y artista naman, ayokong ang role ko noon sumikat ako because of controversies. Mas gusto ko makita ng mga tao yung talent ko nung araw. Action. Action. Siyempre, ganun ang mga action stars. Kinakailangan makita ng tao na magaling ka. Hindi kailangan ditong Intriga. marami kang mga publicities eh. Pero dito sa larangan ng paglilingkod, kaya naman tayo na-intriga dahil sa, siyempre, medyo sikat din naman yung kalaban natin nung araw. Isang pamilya na alam nating malakas din naman doon sa mga kababayan natin dyan sa Caloocan. Unfortunately, eto nga, dumating yung somebody who wants to grab power from them at kaya naman, isang Ray Malonzo lang na tumalo sa kanila. Kaya medyo siyempre nasabi tayo sa iba't ibang mga controversies kahit ayaw ko, sila na gumagawa. Well, kanina lang sinabi ni Mayor, no, kung maganda kung ma-share nyo sa amin naman din. Siyempre, galing din kayo sa showbiz. Sa ginagawa nyo ngayon, paano kayo nakakatulong din sa pinanggalingan nyo naman? Well, katulad itong problema ng showbiz ngayon, wala talagang pabagsak na ang movie industry. So from time to time, kaming mga artista, katulad ni Dennis Padilla na konsyel natin, eto, nandito si konsyel Gestoni, binababa namin ngayon ang amusement taxes. Naku, yan ang panalo sa lahat. Oo, dahil ngayon gagawin namin from 30%, gagawin nating 15% na lang ang magiging amusement taxes. Pero nitong nakaraang 2 taon, ako'y nakapagbigay pa ng mga rebate doon sa mga magagandang pelikula. Siguro kung mga 10 to 15 million ay nakapagbigay tayo ng discount bale sa movie industry. At saka from time to time, kung meron tayong mga taga-movie industry na lumalapit sa atin, kahit paano natutulungan ko. At ito nga, si Dennis,
si Justoni, kahit pa paano, nakatulong kami sa pagpasok sa larangan ng paglilingkod. At hopefully, next election, meron uling bagong muka na taga-movie industry na matutulungan tayo. Just Tony, kumusta naman ang araw ng isang konsehal? Ayan. Anong nangyayari sa araw mo pag ikaw ay counselor? Well, Monday pa lang andun na kami sa flag ceremony namin, 7:30 in the Ang morning. aga gumising, Yun di ang ba? bago di ba? Dahil usually 7:30 o minsan 9 o'clock ang mga call time mo ng mga pag-shooting So, or tapings. gigising ka pa lang nun eh. Gising ka ng 6 dapat para andun ka ng 7:30. Papakita mo na as a government employee, isa ka sa mga modelo para gayahin ka ng mga nagkatrabaho sa City Hall na kailangan pumasok ka ng maaga, umatin ng gano'n para tuloy-tuloy yung sipag nila. Kumbaga, inspirasyon ka nila. Andun yung mayor mo, yung mga kasama mong konsyal, vice mayor, kumpleto kayo. Isa yun. Tapos tuloy-tuloy na yan. Mag-office ka na from morning hanggang maghapon. You attend to different kind of people na dumarating sa'yo, humihingi ng tulong, mga namatayan, nanganak, may sakit. Di ba? Alam ni mayor yan. Tsaka Si dito, Mayor. mararamdaman ng isang artista. Tayo, pag artista tayo, lalo na sikat, isang kinatatakutan natin, overexposure. Ayaw natin ng maaaring Para makita masabi ang tao nakikita pa din rin. ang mga tao sa atin. Dito, sa paglilingkod, sa Kinakailangan politika, talaga kayo. kinakailangan, lagi kang naka-expose sa Kailangan tao. Ayaw exposed. makita. Oh, otherwise, sasabihin tao, naku, Nasaan yan? si Mayor o yan si Konsyal. Hindi naman namin Iboto nakikita namin, eh. hindi na namin nakita. Wala sabihin, 3 taon na wala. Tapos yung ilang buwan na lang, tsaka lumilitaw na. Mag-i-election na. Ikutin namin. Ayan. Andito pa rin kami, kasama pa namin si Mayor at saka si Konsehal. Yes, mag-iala. Konsehala, wag na Masusunod, lang. ah. Wag naman. Yan, bago ka pa lang, nakakailang buwan ka pa lang. So, ikaw, ano sa palagay mo? Anong personal assessment mo sa, unang-una, sa pamamalakad ngayon sa City Hall nyo? At saka yung problema sa sinasakupan mong distrito. Actually, as of this moment, ngayon pa nga lang namin inaayos yung mga konsyal, yung tungkol sa... Kasi bawat konsyal, bawat barangay, may mga jurisdiction. So, may tututukan ka na barangay, pero pwede ka tumulong sa mga ibang barangay. So, inaayos na namin ngayon para kung ano yung mga problema ng bawat barangay, yun ang tutulungan namin, yun ang asikasuhin namin. Pero yung mga ibang barangay din, willing din naman kaming tumulong. So, unti-unti namin inaayos ngayon yan. So, maraming bagay, ano? Tsaka kailangan magsipag ka, pumasyal-pasyal ka kahit pa paano, alam mo Para yung makita mo kung ano kailangan, nangyayari oo. talaga. May mga kailangan, mga small, maliit na bagay na pwede kang gawin sa kanila na matutuwa sila. Papaginawa ng buhay nila. Kasi ang hirap ng buhay ngayon. Talaga, kahit naman, mahirap eh. Hanggang ngayon lalong mahirap. Pahirap ng pahirap. At Tsaka yung pagulo ng inaano pagulo. namin, na pinaliliwag namin, hindi pwedeng habang buhay, aasahan din nila yung mga tao sa City Hall na hihinga ng tulong. Kailangan magsikap din sila, mag-aral, kumuha ng magandang trabaho. Isa pa yan. Sinasabi rin namin. Kasi minsan ang nagiging problema natin, mga Pinoy, parang since binoto ka namin, kailangan gawin Oo, mo, para bang- pagandahin mo ang buhay namin. Yes. At ikaw lang. At ikaw, Hindi ka pero join. parang, di ba dapat, manggaling din naman sa atin kasi kayo naman gusto niyo Magtulungan, tumulong, pero tulungan. magtulungan din tayo dahil buhay rin naman natin. Alam mo, maganda yan eh. Kasi yan ang nagiging problema ng mga politiko o yung mga binoboto. Para bang pagkatapos ng eleksyon, Bahala ka na sa iniisip nila, Superman kami na, pinangako nyo, pagagawa yung kalye, ganito. Pinangako nyo ganon. Mga ilang months pa lang. At saka, really, marami kaming gustong gawin. Pero, hindi kaya minsan ng pera o merong mga pagkakataon na hindi po pwedeng gawin. May batas na nagbabawal. May limit sa mga Tsaka bagay. may limitasyon Priorities, din kami minsan eh. Ito ano lang po ito, parang game lang po ito. Tatanungin ko lang sa inyo kung anong masasabi niyo kung kayo ang nasa lugar nitong mga taong ito. Ikaw, Jess, halimbawa ikaw ang nasa lugar ni Senator Panfilo Lacson. In my own opinion, hayaan ko lang na talagang questionin lang ako. I mean, kung talaga namang wala kang ginawang mali, malinis ang konsensya mo, so hindi mo sila i-stopin na pagkatanungin ka or imbestigahan ka. Basta alam mo na totoo ka, the truth will always prevail, di ba? Yun lang. Kayo naman, Mayor, halimbawa, kayo ang nasa lugar ni Mike Arroyo. Well, expected na namin yan eh. Kung ako nasa pwesto ni Atty. Mike Arroyo, expect mo na maraming darating na intriga sa iyo. Katulad Bilang ako, first katulad ako gentleman. nangyari sa akin, nung pumasok ako sa politika, nung labanan ko yung dating mga nakaupo ron, expected ko na lahat ng hirap aabutin ko sa buhay ko. So I have to be prepared during that time. At naging handa naman tayo. Kaya yung sinasabi natin, pagpasok sa politika,
kasama yung lahat ng hirap dyan. Nandiyan ang demanda, intriga, chismis na kung ano-ano. Death threat. Death threat, kasama yan. Kaya kinakailangan matibay ang dibdib mo. Kaya ako advice ko sa mga artista na gustong pumasok sa politika, kung wala rin lang tayong ganito, wala tayong ganito, huwag na tayong pumasok at masisira lang ang mga taga-movie industry. Eto pa. On a positive note, ayan. Ano naman ang kagandahan ng pagkakaroon ng posisyon or being a public servant? Anong kagandahan naman nun? Siyempre kapag ka nandito ka sa gobyerno, makakatulong ka. Hindi lang dahil sa may pera ka magagamit from the government na through your projects, through your assistance sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo, maikukorek pa natin yung takbo ng gobyerno. Siyempre, everybody wants naman na maalis yung korupsyon, maalis yung mga kung ano-anong anomalya sa gobyerno. But really, it will take time bago mo mababago itong sistema ng gobyerno. Katulad din sa atin sa pelikula, hindi naman natin pwedeng i-deny na may mga salbahe din tayong kasama dyan na nalululong sa bisyo, mayroong mga kalukuhan na ginagawa. So, katulad din ng paglilingkod dyan sa gobyerno, unti-unti at least nakakapag-contribute kami ng pagbabago. Ikaw, Jess. Tulad nga ng sinabi ni Mayor, hindi lang naman tayo sa mga constituents mo nagsisilbi, iba-ibang tao, hindi lang naman sa lugar mo. Sa ka siyempre ma-imbita or whatever, like sa mga showbiz, nakakatulong din kami as a public servant. Unang-una yung, like ako, nagdadala ako ng grupo ko, mga All-Stars Basketball. So, nadadala ko sila ron, nabibigyan ko rin sila ng trabaho. Nai-invite ng grupo Oo, namin. di ba? Marami ka So, natutulungan. maraming bagay, hindi lang yung mga kusina lang na lumalapit ng tulong. So, maraming, kumbaga, natutulungan, maraming nakikinabang. Kailangan talaga maging matulungin. Tsaka sabi ko nga doon sa ibang mga pumapasok sa gobyerno, lalo na sa politika, para bang basketball yan Pagka audience ka lang, pag nagkakamali yung mga players, sigaw tayo ng sigaw. Bobo yung player na yan, bobo yung player na yan. Sabi ko sa kanila, sumali kayo maglaro. Tignan ko hindi kayo magkakaganyan. Pwede lang sabihin, pero pag nandun ka sa pwesto ng ginagalaw namin, Iba na. napakahirap. Iba na yung nandun ka na. Kaya mahirap mag-judge. Correct. Thank you very much. Thank you, Mayor. Alam namin, busy kayo pa rin. Busy kayo sa inyong mga lugar. Sa paglilingkod nyo. Alam nyo, mahirap po talaga para sa mga artistang pumapasok sa politika. Dahil pagpasok pa lang po nila, agad natin silang binabatikos. Hindi man lang natin sila binibigyan ng panahon para makapag-adjust, para makapag-umpisa, at para makapag-isip ng mabuti para sa kanilang mga proyekto. Bigyan natin sila ng pagkakataon, huwag po puro batikos kaagad. Minahal po natin sila sa pelikula, sa telebisyon, hinangaan at binigyang papuri dahil sa taglay nilang galing sa pag-arte. Ang tanging nais lang naman nila nun ay ma-entertain po tayo. Pero ngayon po, pumapasok po sila sa politika sa pagnanais naman po makatulong at makapagsilbi. Ganun pa rin po, parang pag-aartista pa rin po. Kaya lang, mas nakakatulong po sila. Maraming pong salamat. Thank you. Thank you very much. Thank you. At maraming salamat din po sa inyo. Samahan niyo kami ulit bukas sa isa namang umaga ng chikahan dito lang sa Sis! Sis would like to thank Bambi Fuentes for our hair and makeup, Mossimo, FNH Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, BR Chua Enterprises, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Human for my clothes, Salon de Manila, Janelyn Shoes, Under the Sea Pet Shop, The Barnyard, Play and Display, and Union Square. Ito, umpisa ako kakagad ng tanong sa'yo. Okay, shoot. Kaya ngayon, diyan ka muna. Balik pa ang sis. Huwag kayong aalis. At ikaw din. Okay. Okay, fine. Thank you sa makeup mo sa akin. Oh, siya nag-makeup sa akin, siya kasi Bambi. Thank you. Yes. Gumimik sa ganito, yung gano'n. Kapag gumigimik kayo sa Manila lang, wala na kayo pwedeng puntahan kundi sa Manila lang. Ka pa rin mag-enjoy. Kailangan talaga maging matulungin. Sabi ko nga doon sa ibang mga pumapasok sa gobyerno, lalo na sa politika, para bang basketball yan Pagka audience ka lang, pag nagkakamali yung mga players, sigaw tayo ng sigaw. Bobo yung player na yan, bobo yung player na yan. Sabi ko sa kanila, sumali kayo